Finish na. Kakapasok lang, isinapubliko na. May big good news, FPRRD, lalaya na ba? Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video natin sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Breaking news po, dating Pangulong Duterte. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits ulit. Syempre dito sa video na ating matutunghayan ngayon at bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po tayo sa mga vlogs, reactions sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan din ang Banateros mga katunay. At syempre isa dyan si Banat Bay, ang mga idolo natin. Ipagpatuloy natin. Dadalhin na po sa Japan. At ngayon, hindi na Pilipino ang sumisigaw kung hindi isang Japanese representative mismo ng International Career Support Association. Mo, no? Kahit yung ibang lahi may nakikita sa pagkakamali ng pagkakadala dyan kay PRRD o nagiging desisyon ng ICC dyan kay PRRD. Aba, palakpakan, hindi dapat tawanan. Yun ang sa harap mismo ng UN, United Nations Human Rights Council na nawagan ng humanitarian intervention at interim release para kay Pangulong Duterte. Tanong, kung walang mali sa ginawa ng ICC, bakit umaangal na sa international state ang ilang foreign representative? At mas matindi, hindi ito galing sa DDS, hindi galing sa vloggers, kung hindi galing sa foreigner. Ibig sabihin po, hindi lang ito local na issue, umaabot na sa mundo, sa buong mundo ho. Pero habang may nananawagan ng hustisya sa labas, dito sa Pilipinas, ano ang meron yun? Ayuda na palpak. Gobernong parang mas busy sa PR at impeachment Gago! Kesa sa tunay na serbisyo. Nako, kayo mga grabe ang inaano sa inyo nitong gobyerno to, para kayong ginagawang mga tanga lang Yung pagsasalita ng Japanese representative na yon. SMNI lang ang pumick up. Naku po, grabe naman. Buti talaga nandyan ang SMNI. Hindi, imaginein mo this is a big issue. Isang foreigner, international, ito hindi lang basta-basta representative po ito ng isang International Career Support Association, human rights advocate po ito. Nagsalita, saan? Sa kanto ba? Sa social media ba? Hindi. Nagsalita po mismo sa UN. Mantakin mo ganong kabigat ito. Pero walang bayarang media ang nag-report. Walang bayarang media ang nag-interview sa kanya. At sinasabi pa nung iba, AI daw. AI pero na-interview ng SMNI. Oo. Pakinggan natin ito dahil napakaganda na sinabi nitong Japanese na. Kasi sa totoo lang, yung mga ganyan hindi nila matanggap na merong mga ganyang tao na tumutulong kay PRRD na talagang nakikita yung mali. Hindi nila matanggap kasi ang gusto talaga nilang mangyari, si PRRD talagang dyan. Gusto namin magantihan yan. Kasi ang gara ng ginawa sa amin yan nung panahon ng termino niya. Parang gano'n ang nangyayari. Alam naman natin kasi dito sa gobyerno natin, dito sa bansa natin, kung ikaw ay gumagawa ng mali, mas kinukonsinti ka. Pero kung pag ikaw ay gumagawa ng tama, mas marami kang nagiging kalaban, nagiging kontrabida ka. 'Di ba? Gumagawa ng tama itong si PRRD, kaya naging kontrabida siya sa tingin ng mga taong gustong makinabang. 'Di ba? Kita mo naman ngayon yung mga gustong makinabang. 'Di ba, para silang nagfe-fiesta. Nauso yung mga maleta, mga bilyon-bilyon na nababalitaan natin, halos parang nakawala sila sa koral. Na ang pera ng taong bayan, ganyan ang ginagawa nila. 'Di ba? Para silang na-addict na sa pera. Nagpakalunod na sa pera. Yung parang nung panahon ni PRRD, hindi sila nakaporma, ngayon sila bumabawi. Parang uhaw na uhaw. Yung parang tipong naglakad ka sa malayong lugar, tapos pagdating mo sa inyo, gusto mong uminom ng isang galong malamig na tubig.
Nginakngak mo lahat. Ito, iba talaga ang Japan. Ako kaya gusto kong tumira dyan. Japan talaga eh. Hindi, kaya ako gusto tumira talaga dyan sa Japan eh. Iba talaga ang pananaw nila. Kaya ako, naniniwala ako na kayang i-pressure ng Japan. Tingnan mo yung Pero paninindigan. totoo no, dati no, nung panahon ng Hapon, di ba? Galit tayo sa Japan. Galit tayo dyan. Daming nagagalit dyan. Dahil alam naman natin kung anong ginawa ng Japan sa mga bansa, di ba? Mga sinasakop nila. Lalo na sa Pilipinas. Pero ngayon, naging magandang kaibigan ng Japan. Kaya totoo yung kasabihan na mas magandang maging kaaway mo muna ang best friend mo. Kaysa yung nag-best friend muna kayo tapos hindi pa kayo nag-aaway. Pag nag-aaway kayo, matindi na, wala nang batian. Nung kanilang prime minister, nakita nyo yun? Ay, grabe yun. Grabe yun. Kinabla si Trump. Kasi, mabait pa una yung prime minister payakap-yakap pa Maraming ang sumita sa kanya dun yung prime minister ng Japan. Nagpunta sa Amerika. Nung pagharap, yumakap. Wala namang problema yun kasi beso-besong leader, di ba? Si Trump at saka yung babaeng prime minister. Kaya lang, sa kultura ng Japan, hindi katanggap-tanggap yun. So, medyo pinuna siya ng ilang mga politiko sa Japan na parang hindi tama yung ganun, ganyan-ganyan. Okay? Pero nung pinahiya na, tinanong si Trump, sabi nung isang Japanese reporter, Mr. Trump, bakit hindi mo man lang in-inform ang ibang bansa na ikaw ay lulusob sa gera sa Iran? Kasi this concerns yung hindi lamang naman po yung Amerika Katulad ngayon, ang problema tayo sa crudo dahil sa nangyaring gera na yan. Oo, Tama, mali? bansa. Oo. Eto na, sabi ng reporter. Ba't di mo kami in-inform? Siyempre in Japanese. Ganun kasi sila magalit So sabi ni Trump, siyempre surprise yan. Kailangan naman surprise attack para talagang which is tama naman. Kasi pag sinabi nila yon, may punto rin si Trump na kapag sinabi nila, inabiso nila yon, baka maatrasado sila at sila pa yung mapaghandaan. Tama naman yun, kahit pa paano. Pero ang problema kasi, dahil sa pagkakagulat na yon, nagulat din tayo sa presyo ng mga nagtaasan. Okay, para sa akin tama yon, surprise. We need a surprise sa gera, surprise. Pero ang mali dito, dinagdagan ni Trump ng pitik, sabi niya. Kung alam niyo naman surprise yan, tinatagalog ko na lang alam niyo naman kailangan ng surprise sa ganyan. At pagdating sa surprise, hindi naman kayo naiiba. Dahil kayo nga sinurprise niyo kami nung dun sa bombing yung sinasabi niyang bombing. So parang bagang pinitik ng konti yung Japan na reporter. Sa yung Pearl Harbor ba yun? Yung sinugod yung Pearl Harbor, di ba yun ata yun? Tapos parang alam ko parang doon sila gumante. Di ba? Parang yun, ewan ko correct me if I'm wrong, pero mga katunay, di ba? Ang pinitik niya yung reporter, ibig sabihin parang pinaringgan niya yung reporter. Pero ang tinatamaan doon yung Japanese. At imaginein mo katabi mo yung prime minister ng Japan. So sana yung bibig mo, hindi gano'n na parang sagutin mo na lang yung tanong, we need a strong and strategic na surprise, ganyan-ganyan, di ba? Parang kasi sinabi niya, nagtatanong ka sa akin ng ganyan, na bakit ako nag-surprise attack sa Iran, samantalang kayo ganyan din yung ginawa niyo sa amin. Parang parang insulto naman sa kanila yun, parang pinahiya mo naman kami dito, grabe ka. Pero sa totoo lang naman talaga, 'di ba? Is alam natin sila din may atraso sa Japan. 'Di ba? Dahil sa nangyari nga din sa Japan na hindi mismo ang mga kalaban ng Amerika ang pinatamaan nila, kundi ang mga inosenteng tao doon. Kasi dapat yung mga involved lang talaga Kasi talaga sa gera, ang pinakakawawa dyan yung mga inosenteng tao. Sila yung madadamay, sila yung pinaka-hostage dyan. Kaya hanggat maaari itong bansa natin, mas maganda hindi papasok sa gera Lalong-lalo na mahina tayo. Mahina ang mga armas natin. Delikado tayo. Ang kawawa dyan yung mga bata, matatanda, may ngipin o wala, inosente, lame, madadamay, lahat. Wala tayong kaalam-alam sa gera. Madadamay lang tayo basta-basta. Hindi yung pinitik mo pa yung kasaysayan na kung saan ang Japan nag-surprise attack, di ba? Doon sa Amerika noon. Na-offend ngayon itong Prime Minister. After nung visit niya, sabi niya, I want Trump to apologize. Yun. Gago! If Trump will not apologize, I will never step back dyan sa Amerika, sabi niya.
Kasi nga daw, mali naman yung ganong klase. O kasi hindi naman yun yung punto ng Japan eh. Kumbaga ang tinatanong kay Trump, bakit ka nag-surprise attack sa Iran? Sana yun na lang. Kaso sagot ni Trump, binalik sa kanila. Binalik sa kanila yung tanong. parang sinasabi na pinahiya ang Japan parang in front of the international community. Parang pinahiya mo Trump yung Japan. Alam mo, matindi yun ha. Matindi yun, sabi ko sa inyo. Iba talaga itong Japan pagka kasi yung honor sa kanila, napaka-importante yan eh. Yung maimportante sa kanila talaga na hindi sila napapahiya. Kaya when they serve, they serve. They make sure that masaya yung customer. Ganun sila. Iyon ang kanilang upbringing bilang mga kultura. Eh dahil napahiya yung prime minister noong time na yun. Ako po, sabi niya, mag-apologize ka muna. Ang lupit, mga kababayan. Ang tanong mag-apologize kaya yun? Parang napakalabo. Kaya nga, itong sinabi nitong Japanese representative sa UN, yung representative ng ICSA sa UN, hindi na ito bago. Talagang naninindigan to sa katotohanan. Kaya ako naniniwala ako na dahil dito, maaari talagang mapabalik si Pangulong Duterte. Dahil hindi ito yung tandaan niyo ha, ang Japan, even if they're Asians, kasi iba ang tingin ng mga puti, lalo na dyan sa Netherlands. Iba ang tingin ng mga puti, lalo na mga European, medyo racist talaga yan eh. Iba ang tingin nila sa mga Asian, pero pag Japanese ang tumayo, iba ang honor, iba ang karakas ng Japan. Kaya dito mga kababayan, pag pinressure talaga ng Japan, ito, alam mo, ikaw Prime Minister, maniwala ka sa akin, yung Prime Minister, katigan mo itong sinasabi nitong representative ng ICSA, naku po, maniwala ka. Malaking impact nito sa buong mundo. Kasi ngayon talagang ito yung international case nga ang tawag dito. Talagang lahat nakatutok, not just Philippines, not just yung Netherlands o yung The Hague. Buong mundo ho nakatutok dito. Imagine mo dinala na yan sa UN. Pag pinanigan mo, Prime Minister, ma'am, if you understand me, if someone can interpret this to the Prime Minister, please do so. Bakto, kaling ko talaga mag-English, Brad. If you are listening, Madam Prime Minister, if I were you, you're not me. if I were you, I would really take the side of this representative from the International Career Support Association. Take the side of this person. Kasi you know how the President of the Philippines, the former President of the Philippines, have a good relationship with Japan. Paano ko nasabi yun? Panoorin natin to. Ito. Inilahad ng isang Japanese human rights advocate kung bakit maraming Hapon ang sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin ang detalye sa report ni Guy Saito mula sa Tokyo, Japan. Ibinahagi ng isang Japanese national ang positibong impresyon ng mga Hapon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. I have a very good impression when the Ito President siguro yung sinasabi nila ng AI, Duterte met our emperor in Japan. And he behaved very good. And Japanese people really appreciate it. Grabe, no? Yun lang that simple gesture. Kasi alam niyo, napaka-particular ng Japanese dyan eh. Alam niyo yan, mga taga-Japan. Alam niyo yan. Iba ang Japanese culture eh. Kasi kung iisipin mo, magsasalita ka na parang ang babaw naman ng Japan, ganyan lang yung pinakita ni PRRD, tapos parang napakalalim na, di ba? Pero sa totoo lang, talagang ang lupit makisama ng Japan. Di ba? Yung konting bagay na nagawa sa kanila ng Pangulong PRRD, isang napakalaking bagay na para sa Japan. Napakalaking paggalang na sa kanila. Di ba? Yung pagtanggap sa kanila ni PRRD. Yung pagharap sa kanila ni PRRD. Di ba? Iyon yung pinakamaganda ron. Di ba? Alam ko, pumunta pa nga sa Davao ata. Di ba? Davao ba na Malacanang? Correct me if I'm wrong, mga katunay. Alin doon. Di ba? Yung simpleng bagay na yon is napakamalaking bagay na sa Japan. Kaya nakakatuwa. Ang tindi magbigay ng appreciation ang Japan sa mga taong gumagawa sa kanila ng maayos. Yun ang maganda ron. Kaya ngayon parang sinusuklian ng Japan yung nangyayari ngayon kay PRRD. Kumbaga alam naman nila na nasa tama si PRRD at mali ang nagpoproseso sa mga pumoproseso ng ganyan ni PRRD na kung ba't nagkakaganyan si PRRD is talagang gumagawa ng paraan ng Japan para si PRRD ay ma-release. Di ba? Kaya nakakatuwa. Sa simpleng pagharap ni PRRD sa kanila, ay napakagandang pabor ang ginagawa sa kanya ng Japan. Di ba?
napaka-importante sa kanila nung respeto, honor, Oo, yung ano mo, yung demure mo, kung paano ka demeanor, ano yun? Hindi ko alam kung ano yung word na yun, basta yun. Di ba, yung totoo naman yung kanilang, grabe ho yung ano nila Kailangan talagang kagalang-galang ka, tama yung ginagawa mo, or else medyo ang baba ng tingin sa'yo. Yan, ang totoo hindi ako nagbibiro. Ganyan talaga sa Japan. No, tuloy. Ayon kay Shunichi Fujiki, nagkaroon ng magandang impresyon ng mga Hapon kay Duterte, lalo na sa naging asal nito sa pakikipagpulong noon sa Emperor ng Japan noong 2017. Dagdag pa niya, tumatak din ang malapit na pagkakaibigan ng dating Pangulo kay yumaong Prime Minister Shinzo Abe. Prime Minister Abe, who was assassinated, unfortunately, but he's the only one who was invited to Mr. Duterte, President Duterte's home as a friend. Ayan, ba? Right? So this is one of the reasons that I admire President Duterte. And now he's in a very bad shape, in a very bad health condition. Sa isang privilege speech noong March 11, nanawagan si Fujiki sa United Nations Human Rights Council. Isipin mo isang Prime Minister. Mabigat ito, ladies and gentlemen. Oo. Prime Minister po nagpunta mismo doon sa bahay ni Pangulong Duterte. Grabe. That is something. That is yung magpunta ka sa palasyo, yung mismong opisina ng presidente. Okay yun. I mean, part yun minsan Pero, talagang diplomatic pumunta talaga sa Pero yung bahay. pumunta ka sa bahay, Oo. iba usapan na yun. Yun ay ibig sabihin sa kanila ay isang gesture na ito ay kaibigan ko talaga. Oo. Ito ay talagang meron kaming magandang relationship. Kumbaga nagtiwala yung Japan kasi bahay na yun Di ba pag mga ganyan nga naman, dapat sa palasyo, sa Malacanang, dapat doon kayo mag-uusap. Doon kayo maghaharap, kaso doon sa bahay ni PRRD. Talagang ang tingin kay PRRD ng Japan is kaibigan tayo, ha? Di ba? Pumunta mismo sa bahay. Oo, Para ipakita. nagtiwala. Kasi bahay, ang house, ito ladies and Tama, pinakita nila na talagang sincere sila sa pagharap kay PRRD. gentlemen sa Japan. Ito yung bagay na personal. Kasi tandaan ninyo, sa Japan, private space is so important. Yung espasyo mo sa sarili mo. Privacy. Kumbaga, privacy Very special mo, yan oo. for them. Hindi katulad sa Hindi atin, nila pwedeng chismisan. puntahan yan. Hindi katulad sa atin, isipin Wala nyo na lang to. privacy. Tatawid ka na nga lang ng karsada, kailangan may personal space pa. Kaya nga nung una, medyo... Siyempre, nung mga simula pa lang sa Japan, tatanga-tanga ako, may space. Uy, may space. Alam mo naman sa Pilipinas, pag may butas, pasok. Oo, ganun. Di ba? May space. Isik dito. Nakatayo yung mga tao, nag-aantay na mag-green yung tawiran. Pupunta talaga ako sa harap Bakit ba ayaw yung pupunta dito? May space kayo. May espasyo kayo. Di ba? Kasi pala, ayaw nilang dumikit sa isa't isa. Personal space ang tawag doon. Bawal Ayaw sila nilang magkikita. magkadikitan. Kailangan may Ito even before COVID ito Hindi pala sila magkakaamo yan. May personal space talaga. Matik na yan sa kanila. So wag kang sisingit at pupunta doon sa harap para kang tanga. Ganun Pero syempre pag Pinoy ka, basta may masisingitan. Tama po ba ako mga rider? Bakit? Ba't mo alam ba? Ginagawa ko rin yun. Basta may espasyo, pasok. Pasok lang. Siksik mo talaga yung katawan mo. Sa kanila hindi. Kaya Kahit yung malaki sinasabi na siksik. dito, yung pa lang sa tawiran pa lang ito, pampublikong lugar, may personal space na. Iba pa pag bahay ang sinabi. Pag sinabing nagpunta ka talaga sa bahay, yun ibig sabihin talagang tunay na magkakaibigan kayo. Kaya nga sa Japan, 'di ba yung pagka sila umiinom, hindi sila nagiinuman sa bahay. Ang mga Koreano oo Pero ito sa Japan hindi unless talagang friendship kayo. Talagang totoo kayo magkakaibigan. Kailangan close. Pero usually izakaya yan Kasi o yung kumbaga yung mga bahay nila doon is private yan. Privacy yan. Kailangan magka-close tayo. Mamaya makita mo kung ano-ano yung chismis mo pa sa labas. Parang gano'n. tinatawag na kainan na inuman doon. Diyan kayo magkikwentuhan. Yan. Mga katrabaho mo diyan, mga kaibigan mo diyan. Pero yung mga malalapit mo na kaibigan talaga sa bahay. Pag dinala ka na sa bahay, ibig sabihin malapit ka talaga. Okay. Kaya yung ginawa ni Prime Minister Abe, yun ay isang simbolo na sinasabi ang Japan ay malapit talaga kay Pangulong Oo. Duterte. Ang ganda. As a matter of fact, ako Laki na respeto. dami kong namit dyan. Mga satcho. As in satcho. Mga mayayaman. Mga mata talagang meron silang mga katungkulan sa gobyerno. Grabe ang respeto nila nung panahon na presidente si Pangulong Duterte. At nung naging Pangulo si Marcos, nagtataka talaga sila. Nagtataka sila, bakit? Bakit Parang nawala ba yung respeto? nyo pinaupo yan? Walang biro. Marami nga nagsabi, we will never come back to Philippines until Marcos is the president. Wala. Ang dami kong narinig na Japanese na satcho, yung mga boss, na nagsabi niyan sa akin, I will never go back to the Philippines until Marcos is the president. Di daw sila babalik sa Pilipinas. Gusto nila another Duterte.
Totoo yun. Hindi ako nagbibiro. Tanungin nyo yung mga boss nyo dyan sa Japan, kayo mga nakikinig sa akin. Oh. Ganun. Kaya Ayan dito, na. sinasabi niya dito na sobrang namin ng si Pangulong Duterte. Sa interim release ni Duterte dahil sa kalagayan ng kalusugan nito. Kasalukuyang nasa ICC detention facility ang dating Pangulo kaugnay ng kasong crimes against humanity na may kaugnayan sa war on drugs. Hindi kinikilala ni Duterte ang jurisdiksyon ng ICC sa kanyang kaso. Nauna nang tinanggihan ng ICC ang kahilingan para sa kanyang pansamantalang paglaya o interim release. Plano naman ng Japanese at Filipino community sa Tokyo na magsagawa ng conference upang talakayin ang issue at ipakita ang kanilang suporta sa dating Pangulo. I was thinking to hold a kind of conference within the Japanese society, first of all, to have kind of to support, or this is injustice. So not support the Duterte, or not supporting the Duterte. It's nothing to do with the support, but this is injustice. So we have to counter with the injustice. So I was thinking to have a conference in Tokyo or Congress building. Patuloy na mapag-iit ang hustisya ng Filipino community sa Japan para ipanawagan ang paglaya ni Duterte. Isa sa mga grupong nangunguna dito sa Japan ay ang Republic Defenders for Peace and Unity o RDPU. So the people in the Philippines and Filipino society and abroad, please stay strong and unite each other. Kung baga nakakatawa yung Japan, kita mo nakikiisa. Because your voice is most important things, and maybe we can change the narrative which was manipulated by certain power. Naniniwala si Fujiki na inosente ang dating Pangulo at dapat itong makalaya upang mabigyan ng tamang gamutan. At kung siya raw ang masusunod, gusto niyang sa Japan magpagaling si Duterte. We really need to get him out of the jail. Okay, tamo mismong si Sujiki, ang talagang na pipresenta na sa Japan na lang magpagaling si PRRD. Napakagaling naman. Maganda yun sa Japan. Kung ayaw nilang pauwiin din sa Pilipinas, mas maganda dyan muna sa Japan si PRRD at siguradong safe siya dyan. Diba? Talagang safe siya. He doesn't deserve to be in the jail. He deserves to be back to Philippines to get the medication, or preferably I wanted to take to Japan to get the medication in Japan. Ayun, so that sa he Japan will be sa safe. Askasuy. That's my take, and that's a message to the Filipino people. Ayun, natating natin kaya ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natin kaya natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Bay. Kaya mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.